Sa bawat hampas ng alon, sa bawat patak ng pawis ng ating mga mangingisda, may isang tanong na bumabagabag sa isip ng bawat Pilipino. Paano nagawang itakwil ni Marcoleta ang West Philippine Sea? There is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Gawa-gawa lang daw natin ang West Philippine Sea. Sabihin mo yan sa mga mangingisdang nawalan ng hanap buhay. Sabihin mo yan sa mga pamilyang umaasa sa yaman ng dagat. Maghanap buhay kami, tapos yun naman, hindi naman kami makakahanap buhay na maayos kasi gawa nga nila. Bakit nga ba binura ni Marcoleta ang West Philippine Sea? Dahil ba hindi niya ito nakikita? Dahil ba wala siyang nararamdaman? O dahil mas komportable siyang sumipsip sa China? Kaya naman pala. Kaya pala gusto nilang mawala ang West Philippine Sea dahil matagal na nilang ipinagpalit ang Pilipinas para sa pansariling interes. So nagiging biktima po lahat ang kababayan natin. Kahit na po dito sa ating kapulungan ngayon, hindi pa nila alam kung ano-ano po ba ino-occupy ng China. Hindi po territory ang issue in the South China Sea. Hindi gawa-gawa ang West Philippine Sea, pero ang pagiging makabayan mo, fake. Hindi lang ito issue ng teritoryo, issue ito ng buhay at kabuhayan. Araw-araw, sumasampa sila sa bangka nang hindi alam kung makakabalik pa silang ligtas. Binubuli, itinataboy, hinaharang, inaagawan ng sariling likas yaman. Noong 2023, halos 60% ng ating mga mangingisda sa Palawan at Zambales ang nagsabing lumiliit ang kanilang kita dahil sa presensya ng mga barko ng China. Sila ang tunay na lumalaban. Hindi sila armadong sundalo, pero araw-araw silang sumasabak sa digmaan ng katapangan laban sa pang-aapi. Kung sila nga hindi sumusuko, bakit may mga politikong gustong sumuko na lang? Wala naman po kami ibang dinadaing kung di lang po talaga ang safety lang po ng aming buhay sa pangisda sa Scarborough. Kung walang West Philippine Sea, anong ipinaglalaban ng Philippine Coast Guard? Kung wala tayong West Philippine Sea, bakit may mga barko ng China na nagtataboy sa atin sa sarili nating teritoryo? Ang pahayag na yan ni Congressman Marcoleta agad pinuna ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Commodore J. Tariela. Maituturing anya itong disservice at kahihiyan. Binigyang diin din ni Tariela ang minsang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip at ito ay sa Pilipinas. Sabihin mo nga sa kanila, Marcoleta, gawa-gawa lang ba ang lahat ng ito? Alam mo bang pinagtibay na ng batas ang West Philippine Sea? Noong 2016, malinaw na sinabi ng Permanent Court of Arbitration, walang historical basis ang 9-dash line ng China. Ibig sabihin, ang West Philippine Sea ay lehitimong bahagi ng ating Exclusive Economic Zone. At noong 2024, nilagdaan ang Maritime Zones Act, nagpapatibay sa ating soberanya sa WPS. Pero kahit may ebidensya na, kahit malinaw na ang katotohanan, bakit may mga kagaya ni Marcoleta na mas gustong baliktarin ito? Sa bawat pro-China na politiko, may libu-libong Pilipinong nagdurusa. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa, there is no West Philippine Sea. Bakit hindi binigyan ng importansya ang ating karapatan at mga sakripisyo ng mga mangingisda at Coast Guard? Ano ang natutulong ni Marcoleta sa mga mangingisdang tinataboy ng China? Bakit kaya niyang gawing kasinungalingan ang sakripisyo ng mga Pilipinong nagtatanggol ng ating karagatang pinagmumula ng buhay? Hindi lang ito laban ng gobyerno, hindi lang ito laban ng Coast Guard, laban ito ng bawat Pilipino. Dahil kung hindi tayo lalaban para sa ating karapatan, sino ang lalaban para sa atin? Ang hindi lumalaban para sa bayan, walang karapatang maging leader ng bayan. Ipinaglalaban ko ang WPS. Ikaw, bilang mamamayang Pilipino, ipaglalaban mo rin ba